There is power in your words. May power sa pananalita natin. Pag sinabi ko na maglalaba ako sa Sabado, maglalaba ako sa Sabado. Pagka sinabi yun, nangyayari. Pag sinabi ng nanay na, pag hindi mo nakita yung cellphone na yan, makikita mo sa akin. May mga pagkakataon na kahit yung mga panakot natin nangyayari, at saka yung mga takot natin nangyayari. Kaya sabi nga nila, think positive. Kasi pagka inisip mo na, ako, baka ma-aksidente ko ngayong araw na to. Baka ma-aksidente ka nga. So, be positive. So, lahat ng sinasabi natin, pwedeng magkatotoo yan. Lalo na, pagsalita ng Diyos, ang nagsambit. Kagaya nung ginawa ang sangkatauhan, yung sangkalikasan. Kung sinabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon ng liwanag. Let there be an expanse, nagkaroon. Hanggang sa magkaroon ng mga halaman, magkaroon ng mga hayop, pati yung tao. Nangyari lahat yun sa salita ng Diyos. So may power, no? Sa salita ng Diyos. Lalo na nung si Jesus na nagsasabi, nung may bulag na nakakita, kasi sinabi ni Jesus na pinagaling siya ni Jesus. Nung sinabi ng Panginoon na, Lazaro, lumabas ka dyan, lumabas si Lazaro. Nung sinabi niya, talita kum, doon sa isang bata, tumayo yung bata. Nung dinasalan niya yung 5 tinapay at saka 2 isda, napakain nung 5 tinapay at saka 2 isda ang 5,000 lalaki, pero pag tinotal mo, aabot siguro ng mga 20,000. So ganun ka-powerful ang salita ng Diyos. Sinabi niya na ang maniwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. So, tayo ba naniniwala? Siguro naman lahat tayo naniniwala. No? Pero yung sinabi niya ngayon, ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. He is referring to the Eucharist. Yung komunyon pagka tinatanggap natin. No? So, alam niya mawawala na siya. Kailangan niyang establish yung Eucharistia. Establish yan para sa future generations na kasama na tayo doon. At hanggang ngayon, yun pa rin yung tawag niya na kainin niyo ang laman ko, inumin yung dugo ko para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sana huwag nating baliwalain yung sinabi ng Panginoon na yan. Tingnan niyo yung sinabi niya, maniwala kayo sa salita, kumain kayo na laman ko at dugo ko, pati ng misa. Liturgy of the Word and Liturgy of the Eucharist. At pag-aaralan natin yan, itong mga susunod na mga buwan. Buhay na buhay ang salita ng Diyos. Sana huwag natin baliwalain. Pero pagka tinanggap natin siya, tandaan natin tayo rin ay nagbibigay ng sarili natin sa mga tao sa paligid. Dapat nagiging handog din tayo sa iba para maniwala rin yung mga kasama natin. Okay, good morning sa inyo.